a kingdom, a city, or a country without families because they are the basic unit of society. Kahit sa plano ng Diyos, sa Biblia, makikita natin that He started this world through a family of Adam and Eve. And even during the Great Flood, He saved the family of Noah. At marami pa pong halimbawa na nakasulat sa Biblia tungkol sa mga pamilya. At makikita po natin that God's plan always include families. And so, what is God's will for our family today? First, God wants our family to be united. Nais ng Diyos ng ating pamilya ay maging isa, magkaisa. Ganito pong ating mababasa dito sa Mark chapter 3 in verse 25. If a house is divided against itself, that house cannot stand. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Pag ang sangbahayan ay magkakabahabahagi, ang sangbahayang yan ay hindi tatayo. God designed our family to be united, to be intact. Ayaw ng Diyos na ang pamilya ay magkahiwa-hiwalay, ayaw ng Diyos na ang pamilya ay magkawatak-watak. Kaya sa isang salin po, sa isang translation, ang sabi ng Panginoon, if a family divides itself into groups which fight each other, that family will fall apart. Kaya ano po ang sabi? Kung ang pamilya ay magkabahabahagi at magkaroon ng paglalaban sa isa't isa, that family will fall apart. Ang bawat pamilya na hindi po mamimaintain ang pagkakaisa o unity, ang sabi ng Bible, they will fall apart. Madidivide, babagsak, hindi ito matatayo. And sometimes the cause of disunity and broken families are often through unsettled disagreements and disputes. Yan ang magdadala ng pagka-divide ng isang pamilya. Kaya dapat ang bawat pamilya ay magkaroon ng tinatawag na harmonious relationship to maintain that unity. And you can only maintain that kind of relationship in your family when you have the Word of God. Ganito pong ating mababasa sa Ephesians chapter 6 sa verses 2 hanggang sa 4. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you, and you will have a long life on the earth. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Kaya dito po sa mga talatang nabasa natin, ay may dalawang grupo na pinapaalalahanan ng salita ng Diyos, ang mga anak at ang mga magulang. Pag sinunod ng mga anak ang salita ng Diyos, when they follow the first commandment in the Bible, na igalang nila ang kanilang mga magulang, that they must obey and honor their parents, ano po ang pangako? Things will go well with you. Lahat ng bagay ay magiging maayos. At ang sabi pa, and you will have a long life on the earth. Kaya pag ang mga anak ay natutong sumunod sa salita ng Panginoon, walang magiging problema sapagkat ang buhay nila, everything will be well for them. Ang Panginoon ay mag-aayos ng kanilang pamumuhay mula sa toward their parents, sa kanilang kapwa, at sa lahat ng kanilang mga endeavor sa buhay, sasamahan sila ng Diyos. Sa mga magulang naman, kapag naituro naman nila ang salita ng Diyos sa kanilang mga anak, they will not be tempted to provoke their children to anger. Kundi ang sabi ng salita ng Diyos, they will bring their children with the discipline and instruction that comes from the Lord. Kaya pag ang mga magulang hiwalay sa salita ng Diyos, hindi nila maaayos ang pagpapalakad ng kanilang pamilya, kundi magiging gulo. Bakit? Sapagkat they will always provoke their children to anger. At ang resulta ay ang pagkakasamaan ng loob sa isang pamilya.
Kaya if every member of a family will obey the word of God, there will be no disobedience. There will be no provoking of anger on the part of the parents. And the result will be no more fighting. Rather, there will be unity in the family. Kaya ang paalala po ng Panginoon, ituro ang salita ng Diyos sa bawat pamilya, sa bawat sangbahayan. Ganito po ang paalala ng Panginoon sa mga sangbahayan ng Israel. Dito sa Deuteronomy chapter 6 sa verses 7 to 8. Be sure to teach them to your children. Talk about these commands when you sit in your house and when you walk on the road. Talk about them when you lie down and when you get up. Tie them on your hands and wear them on your foreheads to help you remember my teachings. Write them on the doorposts of your houses and on your gates. Kaya dito po sa talatang ito, napakaliwanag ng paalala ng Panginoon sa kanyang bayan. Siguruhing maituro ang salita ng Diyos sa kanilang mga anak. Salitain itong mga kautusan ng Diyos. Sabi, when you sit in your house and when you walk on the road, talk about them when you lie down and when you get up. Ang ibig sabihin, gawing bahagi ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, sa lahat ng activities sa sangbahayan, laging isama ang salita ng Panginoon. Kaya ano pa ang sabi? Ilagay sa kamay. Tie them in their hands and wear them on their foreheads. Ang ibig sabihin, gagawa ng paraan ang magulang na ang salita ng Diyos ay hindi nila makalimutan. Lagi nilang maalaala. Ang sabi, write them on the doorpost of your houses and on your gates. Kung maaari, ilagay sa mga display ang salita ng Diyos para laging may paalala sa kanilang buhay. Hikayatin natin ang kanilang buhay sa salita ng Diyos. Make the Word of God as part of their life. Kaya ang paalala po, be sure to teach them to your children. Huwag kakalimutan. Because the presence of God's Word in every family will make the family united. The obedience of God's Word will result unity in the family. And if there will be unity in the family, anong sabi ng salita ng Diyos? God is pleased in heaven. Yan ang ating mababasa dito po sa Psalms chapter 133 in verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? How good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Maganda pong tanawin sa mata ng Panginoon na makita ang magkakapatid na magkakasama-sama. Kaya kung ito po ay totoo sa kapatiran sa pananampalataya, ito po ay lalong mas totoo sa pamilya, sa ating pong sangbayan. Kaya gawin po nating matatag ang ating pamilya because in unity there is strength. At ang tatag ng pamilya ay batay sa katatagan nila sa salita ng Panginoon. Ang sumunod na